kompleto na ang strong group at pataas na ng pataas ang level ng ensayo ng strong group. Mas nagiging seryoso na ang mga players nila dahil nandyan na o magsisimula na ang Jones Cup at ang makakalaban nga nila sa linggo ay ang team ng Chinese Taipei A na siya namang nakalaban nila sa finals last season. At dahil nga dito ay sa unang laro pa lamang ng strong group Pilipinas ay magkakasukatan na kaagad sila ng Chinese Taipei A, parehong finalist last season. Nandito na si Andre Robertson, isang malakas na wing ng strong group at yung laro niya high level talaga, lalong lalo na sa opensa. Merong shooting sa tres, kayang-kaya rin ang isolation play, one-on-one ang labanan at talagang hirap makasabay ang kanyang defender. Maganda-ganda ang size ni Andre Robertson at athletic nga rin ang player na ito, nakapaglaro sa NBA at ngayon palipat-lipat ng team at liga overseas. Kung sino ang maganda ang offer, doon siya napupunta o naglalaro. Xavier Lucero ang isa sa pwedeng magpalakas pa sa Gilas team at binibiripika na ng SBP ang status ni Xavier sa FIBA kung categorize ba siya bilang local player ng Gilas o hindi. Merong size si Xavier na pwede niyang magamit sa loob ng paint sa opensa at maging sa depensa. Nakita rin natin ang lakas niya sa PBA, talagang malakihan ng kanyang ambag sa team ng Magnolia Hotshots. Yun nga lang, pina-follow up pa ng SBP o ng Gilas ang status nito sa FIBA kung pasok bilang local player ng Gilas. AG Edo ang isa sa big man natin na kayang-kaya nga rin na mag-init ang kanyang laro at kung yung klase ng laro na ipinakita niya sa FIBA World Cup ang may papakita niya dito sa FIBA Asia Cup ay meron talagang laban ng Gilas. Posible na magawan lang manalo kontra sa team ng New Zealand. May chance nga ang Gilas na makabawi sa mga teams ng Chinese Taipei at New Zealand at asahan natin na susulitin ng Gilas ang pagkakataon na ito. Gagawin nila ang kanilang makakaya para makabawi at manalo. Darating ngayong araw si AG Edo dito sa Pilipinas at halos sunod-sunod na ang meeting ng Gilas. Babalikan nila o i-recall nila ang nangyari sa third window at titignan nila ng mabuti ang mga plays na kailangan pa nilang i-improve. Ayon nga rin kay Coach Tim Cone ay unti-unti nilang ibabalik ang intensity ng team, yung kahandaan nila na makipag-compete internationally. Yun nga lang, inamin rin ni Coach Tim Cone na hindi ganoon kaganda ang kanyang pakiramdam. Ayaw niyang magkasakit sa FIBA Asia Cup kaya maaga itong umalis at nagpahinga nang sa ganoon ay hindi nga lumala ang kanyang kondisyon, baka mauwi pa sa mas matinding sakit ng ulo o flu. Dahil nga sa solid pa rin ang core players natin, 90% sa mga players ng Gilas ay sila pa rin ang maglalaro at baka isa o dalawang players nga lang ang papalitan ni Coach Tim Cone. Ito pa ay kung injured nga sila. Ang good news naman sa mga Gilas players natin ay karamihan sa kanila healthy, walang injury at nasa high level ang pagiging competitive nila, lalong-lalo na yung mga players natin na nasa PBA semifinals mode na sila at sana madala nila ito hanggang sa FIBA Asia Cup. Mas maganda sana kung kasali si Kai ngayong FIBA Asia Cup. Masasabi natin na talagang contender ang Gilas, nasa 100% ang lineup natin, pero yun nga, hindi pa talaga pwede si Kai dahil na rin sa hindi nila minamadali ang kanyang recovery. Gusto ng kanyang kampo na masigurado na nasa 100% na muna ang kanyang kondisyon bago makipagbakbakan sa hardcourt dahil mahirap nga naman kung 70% o 80% pa lamang ay sasabak na ito. Mas nakakatakot dahil posible na ma-injured nga ulit siya. Makakabalik naman si Kai sa paglalaro ng basketball, pero mas maganda ang mas mahabang pahinga, mas mabuti para dito kay Kai nang sa ganon ay mas matibay-tibay ang kanyang tuhod.